Arestado isang lalaking nagnakaw ng motorsiklo at binuhusan pa ng gasolina ang pulis na humahabol sa kanya sa Negros Oriental. Sa kuha ng CCTV, makikita na pagdating ng suspect sa gasolinahan sa bayan ng Amlan, agad niyang kinuha ang gas pump. Sinita siya ng mga empleyado pero binugahan sila ng gasolina gamit ang gasoline pump. Binugahan din niya ng gasolina ang rumesponding pulis. Nagpambuno ang suspect at ang pulis hanggang sa naaresto ang lalaki sa tulong ng isa pang pulis. Ang suspect hinahabol pala ng mga otoridad matapos umanong tumangay ng isang motorsiklo sa bayan ng San Jose. Ayon sa pulisya, tinangkapan ng suspect na saksakin ang may-ari ng motorsiklo bago ito tangayin. Nabawi sa suspect ang motorsiklo at maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect. Naobserbahan naman ng pulis matapos mabugahan ng gasolina sa mukha. Inihain po sa kamera ang panukalang tanggalin na ang travel tax. Ang pulso po dyan ng publiko sa Barangay Saksi Online ni Joseph Moro. Ang nakapaskil sa mga jeepney, bayad muna bago baba. Ang patakaran naman tuwing may lalabas ng Pilipinas, bayad muna ng travel tax bago magpunta sa ibang bansa. Para sa mga pinagbabayad ng full travel tax, 2,700 pesos yan para sa may first class ticket at 1,620 pesos naman sa economy class. Mas mababa ang travel tax sa mga babiyaheng asawa at piling anak ng mga OFW. 300 hanggang 400 pesos yan depende sa klase ng ticket. Mas mababa rin ang singil sa mga minor de edad na 2 taon hanggang 12 taong gulang. Exempted naman ang mga OFW, mga batang edad 2 pababa at mga Pinoy na permanent resident na abroad at nanatili sa Pilipinas ng di aabot sa 1 taon. Gayon din ang foreign, diplomatic at consular officials at kanilang staff at iba pa. Ayon sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, halos 8 billion pesos ang kabuang nakolektan travel tax noong 2024. It compensates for the loss of economic gains ng Pilipinas tuwing merong Pilipino na lalabas ng ating bansa. Kunyari ako mayaman, gusto ko magbiyahe sa labas, ito yung tulong ko sa economy natin kasi ilalabas ko yung pera. No? Outbound no? Outbound travel. Pero maraming Pilipino ang dumaraing na dagdag pa ito sa gastusin at nagpapamahal sa pagbiyahe abroad. Sa House Bill number 7443 na inihain sa Kamara, layo ng alisin ng tuluyan ang travel tax. Ang tanong namin sa mga kapuso online, pabor ba kayo rito? Punto ng 2 netizen, dapat wala ng travel tax dahil pinaghirapan mo naman ang iyong pera at may tax na yan bago mo pa man maibulsa. Pabor din ng isa pa dahil hanggang 5 oras lamang naman daw nananatili sa airport ang bawat biyahero. Gumagastos din daw sila sa pagbili sa mga establishmento kapag nagutom. Hinaing ng ilang netizen, tila hindi naman maramdaman kung saan napupunta ang travel tax. Kahit yung ilang taon na raw nagbabayad nito, wala naman daw pagbabago sa sistema. Punto ng isang nagsabi na 10 taon na siya nagtatravel at lumalabas ng bansa, nakita raw niya ang pagbuti sa iba pang ASEAN countries kumpara sa Pilipinas. Malabo raw umalis ng travel tax ayon sa isang nag-comment, mas maiging babaan na lamang. Normal lang naman daw na may tax ayon sa isa pa pero dapat hindi masyadong malaki. May kumikwestiyon sa kung anong tax ang posibleng ipalit. Alinsunod sa Republic Act No. 9593, 50% na kinukolektang travel tax ay napupunta sa TIEZA na pumupondo sa infrastruktura sa mga tinukoy na tourist destinations. So kung may mga probinsya na gusto nilang palawigin ang turismo bilang economic driver ng kanilang destination, humihingi sila ng pondo sa TIEZA para sa Tourism Master Planning. 40% sa Commission on Higher Education para sa mga programa at course na may kinalaman sa turismo at 10% sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA para sa pag-iingat ng ating kultura. Ang tanong ay, nagagamit ba ito ng tama? So ibang usapin yon. So sana kung ito ay nagagamit ng tama, mararamdaman talaga nating mga Pilipino sa mga serbisyong nakukuha natin. Dahil lang unang nagbe-benefit sa tourism infrastructure ay ang locals. Sa magandang kalsada, di ba? Sa magandang airport, seaport, sa transportation,
unang-unang magbe-benefit dyan ay yung local community. Ayon sa Department of Tourism, ipinauubayan nila sa Kongreso kung dapat nang tanggalin ang travel tax. Should they deem it necessary to remove the travel tax, we will continue to advocate that government must fund tourism infrastructure. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. On a mission ang isang robot dog sa Mount Etna sa Italy. Isa po rito ang makaamoy ng gas para malaman ang aktibidad ng bulkan. Robot dog ang pinadala roon dahil delikado raw sa tao ang mga toxic gas ng bulkan. Mga mananaliksik mula sa isang pampublikong universidad sa Zurich, Switzerland ang bumuo sa robot. May sensing equipment ang robot dog at gumagamit ng artificial intelligence para makapagdesisyon base sa kanyang kapaligiran. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.